proud ako. I am Pinoy, proud ako. I am Pinoy, proud ako. I am Pinoy, proud ako. I am Pinoy. I am Pinoy, proud ako. I am Pinoy, proud ako. I am Pinoy, proud ako. Kapalawang nagkabitan, panahon na ang nagpatunay. Di matitinag, matitibay, kayong manggi ang aking kulay. I am Pinoy, Proud ako. I am Pinoy. Proud ako. I am Pinoy, Mabuhay! Proud ako. I am Pinoy. Proud ako. Saan kahit kailan, Pinoy ako, isisigaw ko sa buong mundo. Sa buong mundo. proud ako, I am Pinoy. proud ako, I am Pinoy. I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. I am Pinoy sa puso, isip at salita. May dugong bayan, misa sa silangan nagmula. I am Pinoy, talagang maaasahan. Proud ako sa aking lupang sinilangan. Mahal ko ang Pilipinas, lahat ay sumigaw ng I am Pinoy, I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. Inspiring. Proud ako, I am Pinoy. Extraordinary. Proud ako, I am Pinoy. Your story. Mabuhay! Welcome to the U.S. capital, Washington, D.C. Proud ako. I am Pinoy. Proud ako. I am Pinoy. Proud ako. I am Pinoy. Ang buwan ng Mayo ay napaka-special po para sa amin dito sa I Am Pinoy Proud Ako. Exactly a year ago, we made it on air. Thank you for the trust and confidence of Queens Public Television New York, our producers and televiewers, and social media followers. Today, I Am Pinoy Proud Ako is a year older. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa lalo pang umiinit na suporta para sa tagumpay ng programang I Am Pinoy Proud Ako. Congratulations to I Am Pinoy Proud Ako for its first year anniversary. Keep up the good work, more power, and wishing you more years. Asahan niyo po ang patuloy naming pagbibigay ng mga nakaka-inspire pang kwento ng mga kapwa Pilipino mula rito sa North America. I Am Pinoy Proud Ako will continue to showcase extraordinary stories of ordinary people. And speaking of extraordinary, today's episode will tackle stories of mothers who made an exceptional decision in service to their children, family, and the community as a whole. Ito ay bilang pagkilala na rin sa mga dakilang ina ngayong Mother's Day month. Ako po si Ethel Cantor Constantino. Sa silangan nagmula. I am Pinoy, I am Pinoy, proud ako. I Am Pinoy Proud Ako. sa aking lupang sinilangan. Mahal ko ang Pilipinas, proud lahat ay sumigaw ng Saan ka man makarating, gumawa ng tama at isigaw, I Am Pinoy, proud ako. May halos 2 milyon at 300,000 Filipinos ang nagtatrabaho ngayon sa labas ng bansa. A 2012 survey on overseas Filipinos conducted by National Statistics Office estimated female overseas at 1.072 million or 48% of the total number of OFWs. Kadalasan, kahirapan at ang pangarap sa pamilya ang naging dahilan ng kanilang pangingibang bansa.
Sa araw na ito, tunghayan po natin ang kwento ng apat na ina na nangungulila, nagmamahal at nagnanais na makasama muli ang kanilang mga anak. My name is Noemi Idos Macaya. I live in Mabini Street, Tagum City, Philippines. My name is Isabelita Besina and married to Johnny Benaning. So I am Isabelita Benaning now. You're also from Davao del Norte. Yes, I'm in Tagum also with Kababayan Noemi. I'm Suzette Kosari Alolor. I'm from Davao City. Ako si Margaret Banson Torrejos. Dating asawa sa akong bana. I was living in Philippines in the year 2001. How young was your children? My eldest is 6 years old. Then my second child was like 2 years old. And when I got here in the States, I had 2 kids. I was born here. So 2 in the Philippines and 2 here. Were you able to bring them over here, the other two, the first We're in the process now. 70. that time, right? Yeah. In 2001. Yeah, before my eldest got here is before 80. Okay. Yeah, he is alone. I left Philippines August 2002. My daughter was 11 then, and my son was 3 years old. Actually, I work in the bank, Philippine National Bank, for 12 years. And you know, in our country, the economy is not really good. It's so- not a dream to come here. But because I have a business, but it was bankrupt. I used to be a teacher, a public school teacher at Maa National High School. I have a good job. I have a stable job, but it's like I was thinking I was the youngest in the family. Then I said that there needs to be somebody to be somewhere because I don't want my nieces, my nephews just to stay there in the Philippines. Like US is not my dream. It's not my dream country. Anong gustong puntahan? Wala. Kontento na ako sa Singapore. What happened? Nagkataon lang na ang amo ko is taga dito. Tapos nung nag-decide na silang bumalik dito, in-apply nila ako as a working visa. it takes a while for me. It's like it took 3 months for me to realize that I don't have my kids anymore because it's like yung utang na binabayaran mo, if at first month here I was thinking I need to go back. Now, another one is how you will work here, how you will survive. So it's like I forgot my kids, my own feeling for a while. I really forgot because I need to struggle. I need to survive. I was in denial. It's like, ito ba talaga ang buhay Amerika? Like that. Then, until 3 months, I realized na my kid needs me. I'm not worried about my kids because before I left, sinigurado ko sila na nandoon sila sa magandang kamay. And then they have their own visa already. So it takes time to get them na parang hinahanap ko kung saan kami titira. Actually, the one who petitioned me for work, it was bankrupt. So I need to apply another job. So temporarily I apply for a caregiver. It's so hard because the day we left, the day before we left, we were discharged from the hospital because he has seizure all the time for high fever. So it's kind of heartbreak and guilt feelings. And you know, before I resented my parents because they were not there all the time for us. You know, and then when I decided to come here, you know, I'm not worth also as a parent because I left my kids. So I mean, I don't have the right
to resent my parents because now I'm away from my kids. Before I left, I conditioned my mind that my job here is like caregiving, housekeeping, and babysitting. The only thing is there's guilt inside because I left my kids so young, but I have to face it. I have to face it, and I have to accept that I'm already here. So face the challenge. I was a plain housewife. Plain is good. May tindahan akong maliit, may mga babuyan ako, kambingan, lahat ng hayop, manukan. Baka. Tapos, ano lang, yung nagkataon lang ng time na nagbabantay ako ng tindahan ko, tapos yung kaibigan ko pumunta doon sa kapitbahay namin kasi re-recruiting niya para abroad. Saan to? Singapore. Okay. Nagmi-makeup ako noon kasi mahilig ako mag-makeup noon. Tapos sabi ko sa kanya, bakit Babae ka nun. ayaw mo kong make-upin, i-recruit? Ready na ako ngayon, naka-makeup na ako. So dinala niya ako doon sa recruiter. Nakuha naman ako. Akala ko yung try lang. Tapos yung ano ko din na yung wala akong natapos na kurso. Walang beneficiaries o yung ano na matanggap yung mga anak ko in case tatanda na kami. Paano ang pag-aaral nila? Yun ang iniisip ko din. So ang ginawa ko, nagpaalam ako sa asawa ko, sabi ko, try ko lang mag-abroad kahit 6 na taon. Para may pangpundar tayo sa negosyo, may pampatayo tayo ng bahay, at savings natin pang kolehiyo ng mga bata. Yan nangyari, 2 taon, wala pa akong 2 taon sa abroad, nagloko na yung asawa ko. Pero ang struggle kong naranasan nung nag-abroad ako is yung talagang hindi ko ma-imagine na malayo ako sa mga anak ko. Paano na yung pag-aaral nila, sino maghahanda ng pagkain nila tuwing umaga, sino nagpapatulog sa kanila. Araw-gabi umiyak ko, 6 months yan. Umiyak ka pa rin. Umiyak ka pa rin hanggang ngayon. At umiyak na rin ako. Tapos ito pa, tuwing yung may mga special na okasyon sa Pilipinas, talagang nasasaktan ako, lalo na yung sa pangalawa kong anak. Pag sinasabi niya, tatanungin ko siya, kumusta yung Christmas party? Yung, hindi maganda. Wala kaming mama, wala kaming papa. Yun ang masakit sa akin. Parang tapos. Pero ang iniisip ko lang, sabi ko sa kanila, paano ko kayo papaaralin ko nasa Pilipinas ako, wala akong trabaho, wala akong alam na trabaho dyan. Saan tayo kukuha ng pampaaral ko sa inyo? So ang pakonsuelo ko lang sa sarili ko habang malayo ako sa kanila is yung bibigyan ko sila ng magandang kinabukasan through education. Pinagsikapan ko talaga makatapos sila ng pag-aaral na hindi sila naghihirap yung Struggle. Yung di ba ako naranasan ko din na nag-aaral ako na pag malapit ang exam is matataranta pa tayo ng mga magulang natin sa para pang tuition. Hindi nila naranasan yan dahil ginawa ko talaga ang lahat na maibigay ko sa kanila. Na yung problemahin nila is yung pag-aaral na lang. Saka yung pagiging bata nila, hindi ko naranasan na andun ako sa kanila. Ang 2 mong anak, paparating na rin. On the process. Ngayon na nasa Pilipinas sila, ano yung pinaka-wish mo? Kasi alam ko, ang daming nangyari sa Pilipinas, syempre. Ano yung Every day, dinarasal ko talaga yung safety at health nila. Every day. Then, pinakamahirap na struggle as a mother, yung magkasakit yung mga anak mo, na you're not there to take care of them. Tama. Tapos, kung ano na nararamdaman nila. Then, kaya lang, with all those years na nawala kaming mag-asawa, sinisigurado talaga namin na every morning, pagising nila, tinatawagan namin sila. At before sila matulog, kinakausap namin sila. Kung how's your day, kung anong nararamdaman nyo, para
mamonitor namin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. So kahit sinasabi namin na lumaki sila sa internet, we are very close to them. Ever since hindi pa kumuwi. And that was how many years ago? It's like 14 years. So, Kung magkita kayo, what are you gonna do first? Of course, hug them. Yeah. They must be very tall, taller than you. Taller than me, bigger than me. It's hard, but we need to survive. Kung It's meron life. Doon sa 14 years na nawala ka sa tabi nila, itanong ko lang, ano yung pinakamaalala mo? Sa eldest, ano yung pinakamaalala mo? Maybe ugali niya? or- Ugali niya, then mga gusto niya, yung everyday, hinatid natin siya sa school, ganyan, mga nagtututor ako sa kanya, ganyan. Pero yung 2 years old, hindi pa masyado. Yung the second child. Kasi it's like, she just started to walk. He just started to walk with like that. To my beloved Modra, Nanay Mitch, salamat sa pag-aalaga sa mga anak ko. Kahit minsan nagtatalo tayo, pero andyan ka pa rin, inalagaan mo pa rin sila kahit naknak ka ng naknak. To my nanay, Sally, happy Mother's Day to you. hi sa lahat ng mga moms. Happy Mother's Day. To my mom, Mama Nini, Happy Mother's Day. Paraluman, isang Tagalog word ang ibig sabihin ay lady of extraordinary beauty, grace, and virtue. Sa ating special episode, ipakilala po natin sa inyo ang isang ina na minamahal ng Filipino community sa Tri-State, New York, hindi lamang sa kanyang walang kupas na ganda, kundi dahil sa kanyang karisma at serbisyo sa kapwa. Let's get to know Paralumen, Paraluman. I am Pinoy, proud ako! The beauty that transcends beyond the physical. Ano po yung sikreto natin? Well, I love people. That's one. I love to socialize, and I get my my aura from them, from the people around me, my family and my friends. And that's why when I pray, I always include my friends. Bless my friends. Paralumen ang tawag namin sa kanya. Mula ito sa salitang paraluman, isang Tagalog word na ang ibig sabihin ay Lady of Extraordinary Beauty, Grace, and Virtue. Sa kanyang maaliwalas at masayahing personalidad, sino ang mag-aakala na may 81 taong gulang na si Lumen Castañeda o mas kilala sa Filipino community ng Tri-State, New York na Tita Lumen. Because everybody is beautiful. Sometimes you don't know it, but it is your beauty is inside. It's not only outside. Outside it fades, but the beauty inside is forever there. Ipinanganak sa isang middle-class family sa Marikina, Philippines, panganay si Tita Lumen sa 7 magkakapatid. Sa kolehiyo, nag-aral si Lumen ng Bachelor of Science in Education sa Philippine Normal College. I told my father that I don't seem to fit in teaching, and then he said, "No, you stay there because it's the noblest of all profession." So I stayed there for 55 years. I retired from the Board of Education in New York after 21 years in New York and then 34 years in the Philippines. So for a total of 55 years. Sa loob ng 34 na taon, ibinuhos niya ang panahon sa pagtuturo sa mga kabataan sa Pilipinas. At some point,
She ventured into business, manufacturing school chairs, tables, and blackboards. She was happy and content living in the Philippines with her family. But at the height of EDSA revolution, her family asked her to leave the country for fear that trouble would escalate. Dito sa Amerika, ipinagpatuloy ni Tita Lumen ang pagiging guro sa mga kabataan ng Bronx, New York. Itinuro sa kanila hindi lamang ang katalinuhan kundi maging ang tamang pag-uugali, pagmamahal at respeto sa kapwa-tao. I started teaching in the Department of Education in kindergarten. And kindergarten was a happy place. You dance, you sing, you say poems. And so I like it. And so I stayed for 21 years. That was the safest age bracket, I think, Yes, for you. yes. And that also that because you love them and they love you. And you can tell them, I love you. That they will reply to you, I love you too. Let's dance, let's sing. Magkaiba man ang kultura at lahi, sinikap ni Tita Lumen na maging epektibo sa kanyang propesyon. In my classroom, I have in front students plus parents plus teachers equals success. So without one of them, it will not be successful. Your classroom will not be successful. Nang mag-retire, ibinuhos ni Lumen ang kanyang oras upang tulungan at mabigyan ng pagkilala ang pagsisikap ng kapwa Filipino teachers. Naging Secretary, Vice President at President ng AFTA o Association of Filipino Teachers in America. Founder ng Search for Ulirang Guro, Outstanding Filipino Teachers of America, ng Lampara and Sinagtala Awards for Retired Teachers, at ng Gawad Tanging Guro ng Taon or Most Distinguished Teacher of the Year with a Purpose. Do as Kennedy said. Don't ask what the country can do, but what you can do for the country. That's Lumawak pa ang kanyang serbisyo sa Filipino Community ng New York bilang presidente naman ng PACAL o ng Pan-American Concerned Citizens Action League Incorporated at dating presidente rin ng PhilAm Needs Incorporated. While attending to a lot of commitments as a community leader, Tita Lumen is also a mother to her 5 children, a grandmother to 8, and a great-grandmother to 2. I don't know if you recognize this, but you're not only a mother to this, to the education teachers, whatever, the community, I rather to the teachers or fellow teachers, and even inside the classroom, but also in the community. You are being recognized as Tita Lumen, and I think everybody calls her Tita Lumen. Tita Lumen. Yes. Yes. Ano kung nararamdaman nyo that, you know, kinilala kayo ng mga kapwa Pilipino dito sa New York as a mother to everybody? Like, everybody's like, just so happy to see you whenever you're inside the room, like, you light up the whole ballroom. First is because I treat them as my children. One of my children. Okay? Whatever I can impart to them, I tell them. But in such a way that it will not be so overwhelming, should I say. I am Pinoy. I am a teacher, and I do believe that teaching is the noblest of all professions, but the noblest calling that one can have is being a mother. A mother is encompassing all love and respect and everything that a person has to do. Being a mother, you should learn to love your children. That's the most important thing. Si Tita Lumen, tulad ng kanyang malapilak na buhok, kitang-kita ang busilak ng puso na magsilbi sa komunidad. Isang inspirasyon, isang ehemplo, isang katibayan na walang maedad sa taong may puso para sa kapwa. I
am Lumen Castañeda, retired teacher after 55 years. I am Pinoy. Proud ako. Sa bawat panganganak ng isang ina, mahalaga po ang presensya ng isang doctor, midwife o healthcare professional upang matiyak ang kaligtasan ng ina at maging ng sanggol. Dito sa New York, ating nakilala ang isang dakilang midwife sa Pilipinas na ngayon ay patuloy pa rin na magbibigay o nagbibigay ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga bata. Kilalanin si Andrea Simon, a mother of 5 and 100 more. People person, skilled, good listener, loving, calm and reliable. Ilang lamang ito sa mga katangian na taglay ng isang midwife, ang kadalasan na inaasahan sa panganganak ng mga ina, lalo na sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. Dito sa New York, nakilala namin si Andrea Mecaral Simon, isang dating midwife sa Naval, Biliran. Ang ngayon 60 anyos na byuda at nanay sa kanyang 5 anak ay wala pa rin kupas sa galing sa pag-aalaga sa mga sanggol bilang isang baby nurse o newborn specialist sa Manhattan, New York. Ang baby nursing ay ang lumalawak na home-based baby caregiving industry sa Amerika. From 1-day-old up to 1-year-old, a number of experienced individuals like Andrea work 10 to 12 hours a day to provide new mothers help in feeding, burping, bathing, dressing, umbilical cord care, positioning at sleep habits. Tinutulungan rin nila ang mga ina kung papaano ang tamang breastfeeding at ang iba pang mahalagang bagay sa pag-aalaga ng sanggol. According to nannyandmore.com, the average pay rate of a baby nurse is anywhere from $275 to $500 for each 24-hour period. First, I know na ang economy sa atin talagang nabagsak. And I know that being a midwife, pag nandito ako sa Amerika, I can work hard and I can earn more and I can help more my family and my relatives and my, more. Bago natikman ang maginhawang buhay dito sa Amerika, dumanas din ng hirap si Andrea at ang kanyang pamilya. Pangatlo sa 12 ng magkakapatid na sanay si Andrea na magsilbi sa mga kapatid niya at sa buong pamilya. Mayroon din kaming bahay na maliit yung bahay namin, parang bahay kubo, kawayan, yung pinto, yung gate namin kawayan. Sa labas lang, sigaw ka na lang na, Ading, they called me Ading. Ading! Marinig mo agad dahil nga kawayan yung bintana namin. Tapos yung ang aming roof, nipa. Tapos pag wala ng mga kinakain nyo, kasi malapit kami sa rice field. Pag wala ng kinakain ng mga daga sa rice field, doon sa aming nipa sa rooftop namin naglalaro. So, syempre naglalaro sila, kinakain nila yung roof. Pag umuulan, lahat ng mga buong bahay namin, may mga butas, tumutulo. Nang huminto sa pagiging midwife, nagtinda naman siya ng coco lumber, itlog, gulay at kung ano-ano pa upang maitaguyod ang pangangailangan ng pamilya. Nang pumanaw ang asawa ng dahil sa sakit, nagpasya siya ng mangibang bansa upang mabigyan ng isang magandang bukas ang mga anak. I'm very proud of my children that they are very loving, they don't have vices, and they love people around the community. They're very friendly, and I don't have problem with them. Dito sa Amerika ay muli siyang nagmahal at nag-asawa, isang tao na nakahandang tumanggap sa kanyang kahapon. Sa ngayon, kasama na ni Andrea dito sa Amerika ang 2 anak na sina Jo May, isang registered nurse, at Nolly na nasa college naman. Dama niya ang tuwa at pasasalamat sa bunga ng kanyang sakripisyo at mataimtim na dasal. Bagaman nawalay sa mga anak ng ilang taon, pinagsisikapan niyang mapunan ito sa pamamagitan ng suporta at pagmamahal na kailanman ay hindi nawawala sa isang ina.
At upang makatulong naman sa komunidad ng Catmon Naval, ang barangay kung saan siya unang nagsilbi sa mga sanggol, isang proyekto ang kanyang nais maipatupad. Ito ay ang mapaayos ang health center doon at gawing birthing area na kumpleto ng mga pangangailangan para gawing ligtas ang panganganak ng mga. At yan po ang ating special anniversary at Mother's Day episode. Sana po ay magsilbing inspirasyon sa inyo ang ating mga kwento. Binabati rin po namin ang lahat ng mga nanay, mama, mami, inang, mamay, at kung ano pa man, Happy Mother's Day. Mabuhay po kayong lahat. At syempre pa sa akong pinalanggang nanay na si Virginia, I miss you so much and I love you, Ma. Please continue to watch over us from heaven. Miss na po kita. Mula rito sa Washington, D.C. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa I Am Pinoy Proud Ako. Sisikapin po namin na lalo pang mapaganda at mapalawak ang ating kwentuhan. Ako po muli si Ethel Cantor Constantino, saan ka man makarating, gumawa ng tama at isigaw, I Am Pinoy Proud Ako. I am Pinoy. Proud ako! I am Pinoy. Proud ako! Kahit saan, kahit kailan, Pinoy ako, isisigaw.